Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Choyang na nakakaranas ng pagmamaltrato mula sa kanyang mga kaklase sa paaralan. Sinisigawan siya ng mga ito at binabato ng papel ng kanyang mga kaklase. Si Choyang ay kilala sa pagiging expelled sa isang dating paaralan dahil sa nakipag-away siya sa iba. Sa sumunod na eksena, sa opisina ng guro kung saan pinag-uusapan ni Choyang at ng kanyang ama na si Mr. Young ang kanyang paglipat sa ibang paaralan. Nang malaman ng guro na pinatalsik si Choyang sa paaralan dahil sa sunog, ipinaalam niya sa kanila na ang patakaran ng paaralan ay suspindihin ang mga estudyanteng sangkot sa mga away at gulo. Pagkatapos ng pag-aayos ng kanyang paglipat, ay nakatagpo si Choyang ng isang mahiyaing lalaki na nagngangalang Jongsu na binubuli ng kanyang mga kaklase. Si Jongsu ay madalas na nahaharap sa panliligalig dahil siya ay tumatangging magbahagi ng mga cheat sheet sa kanyang mga kaibigan. Noong una ay nag-aalangan si Choyang na makisali at naisip ang umalis at hayaan si Jongsu. Gayunpaman nang si Jongsu ay nagsasalita tungkol sa pagiging patas sa panahon ng pambubuli ay naging interesado siya at nagpasyang manghimasok sa kanila. Sinasadyang itinala ni Choyang ang pang-aapi ng mga kaibigan ni Jongsu sa kanyang telepono upang pukawin sila. Nang hinihiling nilang ibigay niya ang kanyang telepono, tumanggi si Choyang na humantong sa isang komprontasyon. Madaling natalo ni Choyang ang mga nambubuli kay Jongsu at wala silang magawa kay Choyang. Dahil dito si Jongsu ay namangha kay Choyang sa mga kasanayan nito sa martial arts. Kinabukasan nang dumating si Choyang sa kanyang bagong paaralan, nalaman niyang kaklase niya si Jongsu at ang mga bully na kanyang nakaharap. Pagkatapos ng klase ay lumapit si Jongsu kay Choyang upang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya noong nakaraang araw. Ngunit tinatanggihan ni Choyang ang pasasalamat ni Jongsu, na iginiit na lumayo siya sa kanya at nagkunwaring hindi siya kilala. Samantala sa isang kainan kung saan lumitaw ang gulo habang ang ilang mga manggugulo ay tumangging magbayad para sa kanilang mga kinain. Sinubukan ni Jongsu na makialam at hikayatin silang magbayad ng kanilang mga kinain. Ngunit sa halip ay naging target siya ng kanilang pambubuli. Ang may-ari ng kainan na ipinahayag na ina ni Jongsu ay hinihiling sa mga manggugulo na umalis na lang sila. Kinabukasan ay nilapitan si Choyang ng isang senior na estudyante na nagngangalang Sena na nagplanong balikan si Choyang dahil sa pakikipaglaban sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman ang pagtatangka ni Sena, natakutin si Choyang ay bumalik din sa kanya na humahantong sa sarili niyang kahihiyan sa harap ng iba. Nang makitang muli ang katapangan ni Choyang at ang pagtulong sa mga binubuli na estudyante, si Jongsu ay muling lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito humihingi ng patnubay tungkol sa martial arts. Noong una ay matatag na tinanggihan ni Choyang ang kahilingan ni Jongsu na ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanya o kahit kanino. Gayunpaman si Jongsu ay taos-pusong nagnanais na matuto ng martial arts upang maprotektahan ang kanyang ina mula sa mga taong nanggugulo sa kanilang kainan. Dahil sa mga paliwanag ni Jongsu, si Choyang ay pumayag siyang dalhin si Jongsu sa karate dojo ng kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay isang karate instructor, si Mr. Young ay natutuwa sa ginawa ni Jongsu na interesado sa pag-aaral ng karate. Dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay may ibang estudyante na sa dojo bukod kay Choyang sa mahabang panahon. Samantala si Sena, na nagbabahagi ng kanyang mga reklamo tungkol sa mga aksyon ni Choyang kay Haesang, isang miyembro ng student council. Ayon kay Sena, si Choyang ay nararapat na maparusahan dahil sa pagpapahiya sa kanya at hindi pagpapakita ng wastong paggalang sa mga nakakataas na kaklase sa paaralan. Kinabukasan ay tinawag si Choyang sa opisina ng student council para makipagkita kay Jin Hyuk, ang presidente ng student council. Pagkatapos ay tinanong si Choyang tungkol sa pangyayari. Ipinaliwanag ni Choyang na nakialam siya para protektahan si Jongsu dahil siya ay binubuli ng mga kaibigan ni Sena. Nang marinig ito ni Haesang na nandoon din sa opisina ng student council kasama si Sena, ay sinabihan si Choyang na umalis na. Nagsasabi na ang mga kaibigan ni Sena ang nagsimula ng kaguluhan. Samantala si Jongsu ay nakatuon sa kanyang pangunahing pagsasanay sa karate kasama si Choyang. Sa kabila ng pakiramdam ng pisikal na kakulangan sa ginhawa mula sa mahirap na mga pagsasanay, ay patuloy na nag-uudyok sa kanya si Choyang. Habang lumilipas ang panahon ay naging mas malapit silang dalawa. Isang gabi ang lahat ng mga opisyal ng paaralan at mga miyembro ng student council ay nakikitang nagsasaya sa isang party para salubungin ang isang binata na nagngangalang Kangsik. Gayunpaman si Haesang ay mukhang hindi interesado at piniling umalis kasama si Jin Hyuk. Sa ilang sandali matapos silang magtalo dahil nagpasya si Jin Hyuk na makihalubilo sa mga gangster. Isang desisyon na hindi sinang-ayunan ni Haesang. Kinabukasan habang nasa paaralan si Jin Hyuk ay nilapitan siya ng isang gang leader na nagngangalang Sangjin. Hawak nila ang isang pulong sa student council room para pag-usapan ang pagkakasangkot ni Jin Hyuk sa gang.
Si Sang Jin ay nilapitan din si Hesong at inanyayahan siyang sumali sa kanilang gang. Subalit tinanggihan ni Hesong ang alok na ito dahil gusto niyang iwasang masangkot sa mga dalangkwenteng pag-uugali nila. Sa ibang pagkakataon si Jiangsu ay muling naging target ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay nakikinita niya ang kanyang sarili na lumalaban. Ngunit napagtanto niya na ito ay sa kanyang imahinasyon lamang. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili at naging mahina si Jongsu sa kanilang panliligalig sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Hesang upang tulungan siya. Sa simula ay pinamamahalaan ni Hesang na palayasin ang mga bully. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon kay Kang Sik na kilala sa kanyang kabangisan at martial arts skills. Mabilis na natalo ni Kang Sik si Hesang. Dahil dito si Jongsu ay binubuli muli. Buti na lang at dumating si Chaoyang para tulungan sila. Madaling tinalo ni Chaoyang ang mga bully. Si Hesang ay namangha sa kakayahan ni Chaoyang na talunin si Kang Sik nang walang kahirap-hirap at nagpas siyang sumali sa karate sa dojo ng ama ni Chaoyang. Hindi tulad ni Jongsu na gustong matuto ng martial arts para protektahan ang kanyang ina. Si Hesong ay handang kumuha ng mga klase sa dojo para lamang mapalapit kay Chaoyang. Gayunpaman si Chaoyang ay nananatiling malayo kay Hesang dahil sa kanyang nakaraan na pakikasama sa bully group ng paaralan. Simula noong sumali si Jin Hyuk sa gang ni Sang Jin, ang paaralan ay nasakop ng mga manggugulo na nanghaharas sa mga mag-aaral. Nagsimula silang mangingikil ng pera mula sa ibang mga mag-aaral, bilang isang paraan ng pagpupugay sa gang. Gayunpaman ang klase ni Chaoyang ay nakaligtas sa kaganapang ito, dahil gusto ni Kang Sik na iwasan ang paghaharap sa kanya. Isang araw si Jongsu na pinalakas ng isang malakas na pakiramdam ng hindi basta-basta mapapanood ng hustisya ang mga delinkwenteng estudyante na binubuli ang isang nerdy na kaklase. Sa kabila ng kakulangan sa martial arts skills, hindi tulad ni Chaoyang. Si Jongsu ay determinado na manindigan para sa estudyante. Kahit na ang ibig sabihin nito ay haharapin niya ang sarili sa pambubugbog. Pagkatapos ng klase hiniling ni Jongsu kay Mr. Young na pabilisin ang kanyang pagsasanay sa karate. Para kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at suportahan ang inaapi. Si Mr. Young ay nagtuturo kay Jongsu ng ilang mga diskarte sa karate at hinihikayat siya na magsanay ng masigasig. Samantala si Hesang ay nakatuon din sa kanyang sarili sa pagsasanay sa karate. Kahit na sa una siyang sumali sa dojo upang mapalapit kay Chaoyang. Nang makita ang dedikasyon ni Jae-sang sa karate sa dojo ng kanyang ama lalo pang lumambot ang ugali ni Chaoyang sa kanya at naging matalik silang magkaibigan. Isang araw isinama ni Hesang si Chaoyang at si Jongsu para mamasyal sa paligid ng lungsod. Habang tinatamasa ang mga pasyalan na magkasama. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jongsu na bisitahin nila ang kainan ng kanyang ina upang ipakilala ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ina. At upang makita ang kanyang anak na mas kumpiyansa at napapaligiran ng mga malalapit na kaibigan. Kinabukasan, tumindi ang tensyon sa pagitan ni Hesang at Jin Hyuk, habang hinarap ni Jae-sang si Jin Hyuk para sa pagpayag niya sa gang ni Sang Jin na ibuli ang mga mag-aaral sa paaralan. Bilang tugon ay inakusahan ni Jin Hyuk si Jae-sang ng pagkukunwari, binanggit din niya ang kanyang nabagong pag-uugali sa kabila ng kanilang nakaraang pagkakasangkot sa pambubuli. Dahil dito nais ni Jin Hyuk na harapin si Chaoyang, dahil sa kanya nagbago na si Jae-sang. Kinabukasan ay nilinlang ni Sena si Chaoyang na pumunta sa student council room. Sa ilalim ng pagkukunwari ng paghingi ng tawad ni Sena, binigyan ni Sena si Chaoyang ng isang may lasong tsaa, at binanggit ni Sena ang pangalan ni Hesang. Ngunit sinabi ni Chaoyang na wala siyang anumang koneksyon kay Hesang na nagsasabi na siya ay isang mag-aaral lamang sa karate dojo ng kanyang ama. Napagtanto ni Sena ang kainosentehan ni Chaoyang kaya naman pinahinto niya ito sa pag-inom ng tsaa na may lason at nagsisisi siya. Pumasok si Jin Hyuk sa silid at nakitang walang nangyari kay Chaoyang na humantong sa kanya na pag-alitan si Sena para sa kanyang kabiguan. Pagkatapos ay tinambangan ni Kang Sik at ng kanyang mga tagasunod si Chaoyang at natrap siya sa silid ng student council. Habang si Jongsu ay narinig niya ang mga alip-oras ni Kang Sik na pinag-uusapan ang lokasyon ni Chaoyang. Kaya naman pinaalam niya ito kay Hesang. Agad na tinawagan ni Hesang si Jin Hyuk upang kumpirmahin na hawak nila si Chaoyang sa loob ng student council at hinihimok si Jae-sang na pumunta kung gusto niyang iligtas si Chaoyang. Nang walang pag-aalinlangan si Hesang at Jongsu ay nagmadaling pumunta sa student council room para iligtas si Chaoyang. Gayunpaman nakatagpo nila si Kang Sik at ang kanyang mga kasama sa gymnasium. Sa kabila ng matinding labanan laban kay Kang Sik at ang kanyang grupo, sina Hesang at Jongsu ay lumabas na nagwagi sa laban. Kalaunan ay tumungo sila sa silid ng konseho kung saan silang dalawa ay pagod na pagod at bagbog. Nagpupumigla si Hesang at Jongsu na labanan ang mga pag-atake ni Jin Hyuk.
Kalaunan ay natagpuan ni Jongso ang kanyang sarili na walang kakayahan at nakahiga na lamang sa lupa. Dahil hindi niya kayang pantayan ang mga kasanayan sa martial arts ni Jin Hyuk. Si Jongso ay sumuko lamang at natalo siya ni Jin Hyuk. Gayunpaman bahagi ito ng isang matalinong plano para iligtas si Chaoyang. Nang si Jin Hyuk ay nakatutok kay Jongso ay sinamantala ang pagkakataong palayain si Chaoyang. Agad na tumayo si Chaoyang upang harapin si Jin Hyuk. Sa ilang sandali ay nagawa ni Chaoyang na madaig si Jin Hyuk at sumuko na lang ito. Silang tatlo ay umalis sa student council room. Sa pagtatapos nagpagpapakita ng mga klase ni Mr. Young sa karate na umaakit ng mas maraming estudyante na nagbibigay ng sapat na kita upang suportahan siya at si Chaoyang. Salamat sa panonood kaibigan.